Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra mula September 8 to 14, 2024? Pwedeng nangyayari na to, o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, ay baka para sa someone na malapit sa inyo, o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck natin. So, magsimula na tayo. Ang bida dito lalaki. Lalaking tao. Pwede rin naman sa babae, pero kung babae man, ne-embody niya yung masculine energy. So, babaeng extrovert. So, yan. Pwedeng bida. Ito pa yung description. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. 40 to 59 years old. Kasal, may anak. Sila pa rin nung karelasyon niya. Masaya naman siya sa karelasyon niya. Mayaman. Kung hindi mayaman ay may career. Permanent sa work. So, yan. Yung career niya, permanent siya sa work. Hindi siya yung career na hindi permanent. Ito permanent sa work. Kasi may stable income to eh. Businessman. O businesswoman. O may stable source of income. Kung wala man siyang business, suportado siya ng pamilya niyang biological, kapatid, magulang, na kahit wala na siyang work, o wala siyang work, may nagpapadala ng pera, pwedeng ganun. Ang pamilya niya yung nagpapadala, kamag-anak. Kasi may money problem siya dito, na somehow, hopeful siya na maayos pa. Pero sad to say, hindi maayos Kasi, yung outcome natin, the world baliktad. So, yung wish, hindi magkakatotoo, sad to say, about money lang naman. Okay? Kung tungkol sa perang pinag-uusapan, magkakapera ba sa week na to? Mukhang hindi. Hindi ang sagot. O sabihin natin unexpected money, posible ba? Hindi. Anyways, tingnan pa natin dito. Baka maiba pa ang senaryo. So sa case na to, hindi ko ina-advise o hindi advisable ang reconciliation sa kahit kanino na nakaaway ng iba sa inyo o nakasamaan ng loob. Hindi siya o hindi ito advisable this week. Kasi kung sino man yung makikipag-ayos sa iba sa inyo sa week na to, September 8 to 14, 2024,
Malamang may hidden agenda yon kaya makikipagayos o fake lang ang pakikipagayos. Nagpapanggap lang ba? Ganon. Kumbaga, hindi maganda yung motibo ng pakikipag-ayos. More like, may hinihingi siyang kapalit o ewan ko kung anong gustong mangyari nito. Pero, tingin ko masama yung kanyang motibo. Baka gusto lang niyang makipagbati para maghiganti. Di ba may ganong style? So again, kung sino man yung makikipag-ayos sa inyo sa week na to, huwag niyo pansinin. Kasi mukhang masasaktan lang ulit kayo for the second time. O pwede rin namang magkabatiman. So after a week o 1 month, mag-aaway ulit. So useless, di ba? Kasi iyak lang ulit kayo, sasama na naman ang loob nyo. So maganda kung wag na makipag-ayos. Maganda nga rin siguro kung i-clarify natin, di ba? Alam nga naman lahat na makikipag-ayos, i-reject ng iba sa inyo. Di ba? Hindi naman ganon. So, kung ganito yung possible zodiac sign ng sino man na makikipag-ayos sa inyo, ito yung warning. Okay? Kung ang zodiac sign ay Cancer, sumama rin to, di ba? Cancer, Capricorn, o Aries. Kasi sumama to eh. So, dyan sa tatlong sign na yan, kung yan yung makikipag-ayos sa iba sa inyo, whether karelasyon, kaibigan, katrabaho, huwag nyo pansinin. O else, sasama na naman ng loob ng iba sa inyo. O madidisappoint o magiging sad na naman kayo. Parang double heartaches, di ba? So, beware. Warning to. Kahit dito, ito rin yun eh. Ito, saka to pares lang. Kasi ito, peace. Ito, healing. Ito, disguise. Ito, bad omen. So, isa lang yung tinakbo ng reading na parang emphasis na may nagbabadyang danger. Ito kasi bad omen. So, pag bad omen, siya, nagbabadya nga na bad events na maaaring mangyari o negative situation. Kaya maganda kung gumawa ng way para hindi mangyari, di ba? Lumayo agad para ma-prevent natin to nang hindi na kayo masaktan. Kasi ang dating kung makikipag-ayos yung iba sa inyo, ito halimbawa ito, hindi nyo kasi mape-prevent eh. Kahit sabihin natin gumamit kayo ng crystals, ito sage, ano pa bang pwedeng magic na pangontra sa negative vibes. Hindi siya tatalab eh, kasi kapartner niya nga ay cat. Ito kasi pangtaboy ito ng bad energy, di ba? Sage, incense, o anything na magical. Hindi siya tatalab. Ganun ang dating. So, malaki ang emphasis na, yun nga, kung ito yung tatlo, isa sa tatlong to, yung makikipag-ayos sa inyo nga, Cancer, Aries, Capricorn, sad to say, kahit gano'n nyo pa kagusto ma-avoid ito na mangyari. Kahit gamitan ng magic, posible naman, yun nga lang di magtatagal. Temporary lang yung reconciliation. So, useless, di ba? Tatalab naman yung magic, sabihin natin. Ganun. Kaya lang nga, temporary lang. So, less than 3 months, probably ganun, magkaway ulit. O baka maghiwalay na for good.
whether friend ba to o karelasyon. So again, very useless yung reconciliation. Anyways, kuha tayo dito ng 3. Babasahin ko na lang. Madali naman tong intindihin dahil basic English lang to. So, magsimula na tayo. Ito. Redirect your thoughts. Focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. So, ito, pang relasyon. Okay? Card to para sa mga in relationship. Ito naman. Reaching your goal. Everything you want from this connection will manifest in the near future. So ito, pwede rin sa single, pwede rin sa magkarelasyon. Ito ang last card. Be honest. Heart-to-heart conversations are necessary. It is safe for you to talk about your feelings. So again, sabi ko nga kanina, mukhang may possibility nga. Malaki talaga. 3 na to, indicator na malaki ang chance na may makikipag-reconcile sa iba sa inyo. Kasi may heart-to-heart conversation tayo dito. So, may reconnection. Di ba? May talking na maaaring mangyari at yun nga. Hindi siya advisable. Okay? Ulitin ko. Although mukha namang honest yung tao o sincere doon sa sinasabi niya, maaring fake lang yon. Kasi disguise nga to eh. Hindi natin masasabi yung kanyang motibo talaga kasi may mask. So, pag may mask, hindi mo masasabi kung totoo ba yung intention o hindi. Pero probably hindi. Dahil sa presence nitong frog o frog. Na para bang, sige, maging honest ka. Sa feelings mo, sabihin mo lahat ng sama ng loob mo. Pero hindi necessarily kailangang makipag-ayos. O ibalik ulit ang taong to na nakasama ng loob ng iba sa inyo. Sa buhay nila o else, sasaktan lang sila ulit. For the second time, o third time, o ewan ko kung ilang time na to. Pero ito lang namang 3 taong to, yung ating clue. Okay? Kung hindi nabanggit dyan, di okay lang. Pero kung ito, isa dyan, yung magbabalik sa buhay nyo at nakikipag-reconcile, again, it's all up to you kung anong plano nyo. Pero ito ay magsisilbi lang guide. Okay? Itong reading natin. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.